Hi guys and welcome back. Sa video ito pag-uusapan natin ang isang nakakalungkot na realidad dito sa ating mundo. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng 2 o higit pang video kada linggo. Bago ko ipagpatuloy ang ating pag-uusapan, kung ikaw ay may suwestyon o mga paksang gusto mong malaman para sa susunod nating video, ay marapat lamang na gamitin ang ating comment section na matatagpuan sa ibabang bahagi ng ating video. Maraming salamat po. Madalas na marinig natin pagkatapos kumain ang mga katagang, ubusin mo nga yung tira mo, yung iba nga ay walang makain, sinasayang mo ang grasya. Isang palaging sambit ng ating mga magulang o kaibigan. Pero maraming Pilipino ang hindi nakaka-appreciate sa mga katagang ito. Bagkus, pipilosopuin ka pa at sasabihin, pag kinain ko ba to mabubusog sila. Malalamnan ba ang kanilang mga sikmura? Yan ang madalas na kinaiinisan ko sa mga kaibigan ko na nakakasabay kong kumain. Ako man ay laki sa hirap, laki sa isang pamilyang lumagapak sa kahirapan na minsan dumating sa punto ng buhay na masaya na sa 5 pisong pantawid gutom sa buong maghapon. Pero hindi natin pag-uusapan kung ano ang naging buhay ko ngayon. Dahil sino nga ba naman ako para sayangin ang oras nyo para ikwento ang buhay ko? Alam ko naman na mas marami pang mas maganda o mga interesabling mga bagay na dapat pag-usapan. Madalas, ang mga tao ay hindi mulat sa katotohanan na sa ilang bahagi ng ating bansa ay may mga tao na ni 5 ay wala sila sa bulsa. Ni pambili ng 2 na tinapay ay hindi magawa, na kahit na anong makitang lamang tiyan ay kakainin, mairaos lang ang kalam ng sikmura maghapon. Ito ay ang madilim na realidad na kahit anong gawin ng ating gobyerno ay hindi masugpo-sugpo. Sa totoo niyan, base sa FNRI o Food and Nutrition Research Institute, ang malnutrition rate sa mga batang Pilipino mula 0 hanggang 2 taong gulang ay 26% na, porsyentong pinakamataas na naitala sa loob ng 10 taon. At hindi lang yan, may tansyang 95 mga bata sa Pilipinas ang namamatay kada araw dahil sa malnutrisyon. Alam nyo, marami na ang administrasyong sinubukang puksain ang malnutrisyon dito sa ating bansa at alam naman natin na hindi sila nagtagumpay. Pero isa sa pinakapinaniniwala ang matagumpay na programa ng gobyerno laban sa malnutrisyon ay ang inaprubahan na programa ni dating Pangulong Marcos, ang Nutriban, Skim Milk, Cornmeal at Trigo. May video akong ginawa tungkol dito at kung interesado kayong panoorin ay mag-iiwan ako ng link sa video description na makikita sa ibabang bahagi ng ating video. Mabalik tayo, kung tutuusin, kung i-analyze mong mabuti ang mga sinabi ko tungkol sa malnutrisyon, tungkol sa pera, tungkol sa pagiging mahirap ng mga Pilipino, ay maswerte pa tayo. Maswerte pa tayong mga Pilipino kung ikukumpara sa bansang Haiti. Base sa aking pagsasaliksik, walang nakatala sa libro o mga artikulo na available online na dahil sa hirap ng buhay, ang mga Pilipino ay napilitang kumain ng buhangin. Tama kaibigan, buhangin, sand, burak, putik o kung ano man ang tawag nyo rito. Forget about pagpagkaibigan, sa Haiti, mismong putik ay ang kanilang ginagawang lamang tiyan. Let that sink in kaibigan, putik, kinakain at nilalamang tiyan ng mga taong nakatira sa Haiti. Madalas, ang pagpag ay ang nakikita nating kinakain ng mga siniwing palad na Pilipino. Kung hindi mo alam kung ano ang pagpag, ito ay yung mga tira-tirang karne ng baboy o manok na itinapon na sa basura ng sari-saring mga restaurant sa Pilipinas tulad ng Jollibee, McDonald's, Max at iba pa. At oo nga, nakakadiri ito kung iisipin dahil galing na ito sa basurahan at nilantakan na ito ng ibang tao. Pero ang pagpag ay kahit papaano ay mayroon namang sanitary requirements bago kainin. Ito ay ang iprito o pakuluan muna ng tubig bago kainin at para matanggal na rin ang iba't ibang bakterya. Boiled for safety ika nga. In the end, ito pa rin ay isang pagkaing ginawa para sa mga tao. May lasa, malambot at galing sa isang restaurant, di ba? Sa Pilipinas, kung wala ka man sa syudad at nasa bulubunduking lugar ka, ay maswerte pa rin tayong mga Pilipino na nasa Pilipinas. Dahil sa ngayon, marami-rami pa ang natitira nating kagubatan. Kagubatan na maaaring pagkunan ng prutas, puno na pwedeng silungan at tubig na pwedeng inumin.
Sa ibang dako naman ng ating mundo, ang mga taga-Haiti ay ang putik mismo galing sa isang bundok ay ang kinakain at dinadala sa kapatagan para gawing cookies. Pinaniniwalaan ng mga tao na kumakain ito na may dala itong essential minerals para sa mga tao. Hindi ito ang karaniwang cookies na alam natin, sadyang mahirap itong lunukin. Siguro maihahalin tulad ko ito sa matigas na harina o pulburon na walang lasa. O kung mayroon man maihahalin tulad ko naman ito sa coke na sandamakmak ang yelo. Pagkatapos iniwan mo ito magdamag at ininom mo kinabukasan. Ang mga sangkap naman ng cookies na ito ay parang 3-in-1 na kape. Mayroon itong una, asin, pangalawa, putik, at maswerte ka kung ang binili mong cookies ay may halong asukal. Ang paraan naman ng pagluluto dito ay simple lang. Sa isang malaking balde ay paghahalu-haluin ang asukal, asin at putik nang walang ibang gamit kung hindi ang kani-kanilang mga kamay. Kung maramihan naman ang kanilang gagawin, madalas mismong sa sahig na nila ito hinahalo na parang semento hanggang sa maging malapot na ang mixture at diretso na para ihulma na parang mga cookies. Pagkatapos mahalo ng mabuti ang masasabi kong cookie dough ay ang sikat ng araw ang magsisilbi nilang oven para maluto, matuyo, tumigas na parang cookies. Ilalatag nila ang mixture sa isang sapin na magsisilbing lianera ng mga cookies at parang palay na papatuyuin ito nang walang takip sa mga lugar na mataas ang sikat ng araw tulad ng basketball court o sa gilid ng daan. Pagkatapos tumigas ng mga cookies ay diretso nang ilalagay ito sa balde na siya namang ilalako at ibebenta sa mga tao sa kanilang lugar. Alam nyo, maraming parokyano ang cookies na ito. They are selling like hotcakes mula sa matatanda, mga buntis, mga bata at kung walang-wala na talaga ay pati ang mga sanggol ay ito na ang kinakain. Pinaniniwalaan ng mga tao dito na ang buhangin na kanilang nilalantakan ay nagtataglay ng anti-acid at calcium na mariing pinabulaanan ng mga doktor. Bagamat technically mayroon naman ito pero hindi ito sapat para sa kinakailangang sustansya ng mga tao. Isa pa, marami samot-sari ang sakit na pwede mong makuha dito tulad na lang ng soil-transmitted helminths o isang malauod na bakterya, dumi ng mga hayop, maruming tubig at nanggigitatang paraan ng paggawa. Hirap ang mga taong bumili ng mga prutas dahil sobrang mahal ng mga ito. Madalas, ang kinikita lamang ng mga naninirahan dito ay 50 pesos na siyang pagkakasyahin maghapon. Oo nga, sabihin na nating mayroon kang pera. Pero sa lugar kung saan bibihira dumating ang mga prutas at pagkamahal-mahal ng mga ito ay wala kang ibang choice kundi ang bumili ng mga cookies na gawa sa buhangin. Tumigil nga tayo saglit at mag-isip. Kaya mo bang pumalit sa lugar nila? Paano kung minsan paggising mo ay isa ka sa mga taong ito? Tipong wala kang ibang pagpipilian, wala kang magawa kung hindi kumain na lang ng putik para mabuhay. Kaya mo ba? Kung hindi ay sa susunod na ikaw ay magreklamo sa kung ano ang mayroon ka, ay isipin mo sila. Sa tuwing ikaw ay nagrereklamo sa iyong mga magulang kung bakit laging sardinas na lang ang ulam, ay mas gugustuhin mo ba na kumain ng putik? Sila ng mga taong pinipilit kainin ang hindi kinakain ng tao, maitawid lang ang kanilang gutom. Kung hindi mo kaya ay sa susunod na may ititira ka o itatapon na pagkain ay isipin mo na sa maraming dako ng mundo ay may mga taong naghahangad na makakain o makatikim man lang ng pagkain na itatapon o sasayangin mo. Magpasalamat tayong lahat dahil kahit papaano ay nakakakain ka ng gusto mong mga pagkain na kinakain naman talaga ng mga tao. Kung ikaw man ngayon kaibigan ay hirap sa buhay, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi mo alam kung kailan darating ang grasya sa iyo. Magsumikap ka at hanapin kung saan ka magaling at iyon ay ang pagtibayin mo, hasain mo at kalaunay ang landas na tatahakin mo. At dyan matatapos ang ating kwento tungkol sa cookies na gawa sa putik. Pero hindi pa tapos ang ating video. Ito ang video. Pagkatapos ng video, sa parting ito magbabasa tayo ng ilang mga komento galing sa nakaraan nating video. Ang una nating komento ay manggagaling kay John Brian Lozada na sinabing, "Ba't kaya ganun? Bata pa ako pinapanood ko to. Tapos hanggang ngayon may asawa at anak na ako, pinapanood ko pa rin to." Ako rin kaibigan, paminsan-minsan pag wala akong mapanood na anime, binabalikan ko pa isa-isa ang mga episode ng Slam Dunk.
nakakapagbigay ito ng nostalgia feeling sa akin at sigurado ako sa iyo rin. Maraming salamat kaibigan sa komento mo at shoutout sa iyo. Ang pangalaw naman ay manggagaling kay Jay Olikino na sinabing, "Now I know, hindi pala totoo yun. Thanks kaalaman, you deserve the best." Salamat kaibigan, o at least alam mo na, baka naman pwede mong i-share ito sa mga kaibigan mo ang kwento para at least may mapag-usapan kayo. Ingat ka kaibigan at shoutout sa iyo. Para kay Kapian King naman, "Boss, pa-shoutout dito sa Angeles, Pampanga." Sure kaibigan, shoutout sa iyo Sir Caspian at sa lahat ng mga taga Angeles, Pampanga. Salamat po sa walang sawang suporta. Ang pangapat naman ay manggagaling kay Momordika Charantia na sinabing, "Tanong lang sir, JC po ba ang initials ng first and last name mo?" Salamat sa komento mo kaibigan, pero hindi po J at C ang nasa unang bahagi ng aking pangalan. Gayunpaman, shoutout sa iyo at salamat sa pag-iwan mo ng komento sa munting video natin. At ang ating huling komento ay manggagaling kay Brian James Esteban na sinabing, "I miss you kaalaman. Pa-shoutout po ako. Sana mabasa mo kaalaman. Hi kaibigan, miss din kita." At ayun, nabasa ko na ang komento mo. Sana lagi kang mag-iingat at isang malaking shoutout sa iyo, kaibigang Brian. At dyan matatapos ang ating video. At kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. Tulad na lang ng isang video sa bandang kaliwa kung saan pinag-usapan natin ang tungkol sa Yamashita Treasure. At sa bandang kanan naman ay tinalakay natin ang dahilan ng ating araw ng kalayaan. At maraming salamat sa walang sawang suporta, and as always guys, thank you so much for watching. Goodbye.